of the nation. Patalon pa lang mula sa eroplano ang isang skydiver sa Australia nang bumuka ang kanyang reserve parachute. Sumabit ang parachute sa buntot ng eroplano. Lumambitin ang skydiver habang nagpatuloy ang kanyang mga kasamahan. Nakalpas siya nang putulin ng tali ng parachute. Ligtas namang nakalapag ang skydiver. Nangyari ang insidente noon pang Setyembre pero inilabas kamakailan ng Australian Transport Safety Bureau ang video matapos imbestigahan. Sa Mexico City naman, sumabit sa traffic light ang parachute ng isang skydiver. Napatakbo ang mga motorista para tulungan siya. Hindi naman nasaktan ng skydiver na dinala sa presinto habang inaalam kung nasira ang traffic light. Pinakawalan siya kalaunan. Hinalughog ng NBI ang condo unit ni dating Congressman Zaldico sa Taguig. Idineklara siyang fugitive from justice ng Sandigan Bayan 5th Division, pati na ang 3 tauhan ng Sunwest Corporation na mga kapwa akusado sa flood control scandal. May report si June Veneracion. Muling pinasok ng NBI ang condo unit ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa BGC Taguig. Sa bisa ng search warrant, pwedeng buksan ang mga vault at pwedeng kumpiskahin ang mga cash at dokumento. Potentially, baka magagamit na ebidensya doon sa ating iniimbestigahan ng kaso. Sa resolusyon kahapon, idineklara ng Sandigan Bayan 5th Division si Ko na fugitive from justice at iniutos ang pagkansela sa kanyang Philippine passport. Ang fugitive from justice ay isang individual na tumakas para iwasan ang prosekusyon o parusa laban sa kanya. Ayon sa abogado ni Ko, naghain na sila ng motion to reconsider dahil may 5 araw o hanggang Lunes pa raw sila para pigilan ang kaselasyon. Ang DILG nakikipag-ugnayan na sa Portugal, lalo't may impormasyong may Portuguese passport din si Ko. Binigyan din ng korte na batid ni Ko ang mga kaso at warrant of arrest laban sa kanya. Fugitive from justice din ang turing sa 3 tauhan ng Sunwest Corporation. Nahaharap sila sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ibinasura naman ng Sandigan Bayan 5th Division ang mosyon ng prosekusyon na i-consolidate o pagsamahin ang kaso ng mga akusado mula sa 6th Division na inaprubahan na ng 6th Division noong November 27. Baka raw kasi ika-delay o ika-diskaril pa ito ng kaso. Ang isa pang sangkot sa anomalya ng flood control projects na si Sara Diskaya, nag-aalala raw sa seguridad kaya nagdesisyong sumuko. Ang mga tao na nagagalit sa kanila at hindi naiintindihan ng sitwasyon, may karapatan silang magalit. Pero siyempre, sa parte ni na Ma'am Sara, ni na Sir Curly, kailangan din nila mag-ingat. Hindi na natin pinahirapan ng gobyerno. Ito'y nagpapatunay lang na si Ma'am Sara, si Ma'am Rimando ay malinis ang kanilang konsensya. We don't believe there's a risk for her. Mabuti nga na nag-surrender na lang siya kasi hinanap eh. Kasi we have never considered her as armed and dangerous kung maging fugitive, kung maging wanted siya. So we would have arrested her in a natural way. Ang restitution o pagbabalik daw ng pera o ari-arian ang nagpabago sa isip ni Diskaya kaya umatras sa pagiging posibleng state witness. Hindi naman talaga requirement na mag-restitute ka. Okay. Korte lang ang talagang nagbibigay ng order kung magbabayad ka ng civil liability or magre-restitute ka ng ganitong amount. Pero para sa DOJ, kahit wala sa batas ang restitution, dapat lang daw mabawi ng publiko ang anumang pwedeng mabawi. I think it is only right that the people get back whatever they can from those who are responsible in committing the crimes. We will not be chasing after them. We will not be, di namin sila liligawan. Kung gusto nila at meron silang gustong ibigay na impormasyon dito, gusto talaga nila makipagtulungan, makikinig kami. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Humihingi ng tulong ang isang pamilya sa Valenzuela para matukoy ang nasa likod ng pagputol ng dila ng kanilang aso. May report si Darlene Kai.
Dinig sa CCTV ang walang tigil na pag-iyak ng isang aso sa Valenzuela City nitong Martes. Hindi kita, pero ang aso pinutulan pala ng dila. Nakita na lang ng pamilya nila Rodley na duguan at nanghihina ang alaga nilang si Kobe. Sabi ni Rodley, itinatali nila si Kobe sa loob ng kanilang compound at di raw nila napansing nakawala ito. Mahigit 2 oras nila itong hinahanap. Si Kobe po kasi hindi po namin pinapakawalan yan. Parang may nagpaputok po, nagpanik po siguro yung aso. Lumusot po dun sa ilalim ng gate. Nakalabas po ng mismong kalsada. Nakakonfine ngayon sa veterinary clinic si Kobe na nagka-impeksyon at nagpositibo rin sa ilang sakit. Yung sa dila, hindi na po mababalik kasi wala na totally cut siya. Recovery stage siya. Kanina, tinry niya uminom sa bowl niya. So, first time namin siya nakitang uminom. Sinisiringe feeding namin siya. Yun ang means talaga nila para makainom. Inaano na lang niya, through sa mouth niya. Nagpapatulong ang pamilya ni Rodley para matukoy kung sino ang pumutol sa dila ni Kobe. Wala naman daw silang nakaaway at wala rin kinagat si Kobe. Lumapit na po kami sa mga animal welfare po tsaka po sa mga pulis para po sa investigation ni Sa Lasam, Cagayan naman, tuka at ang paa na lang ng isang Northern Rufous Hornbill o kalaw ang nakita ng isang Biodiversity Watch volunteer. Ang katawan daw nito, kinatay at niluto ng isang lalaki. Pinaril daw ang ibon gamit ang airgun. Batay sa International Union for Conservation of Nature o IUCN, itinuturing ng vulnerable ang Northern Rufous Hornbill. Bawal itong hulihin, patayin at ibenta sa ilalim ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naiwan ng eroplano ang 2 pasahero sa NAIA Terminal 1 na nag-away. Hoy! Sinuchoke niya! Help! Nagpambuno ang 2 na napag-alamang Filipino-Americans at biyaheng Amerika. Nakalagpas na sila ng final security screening ng magsuntukan. Unang nakitang nagtatalo ang 2 pero di pa natukoy ang ugat ng gulo. Sinalakay ng mga otoridad ang isang bodega sa Navotas na naglalaman ng mga masangsang ng frozen meat at fishery products na umano'y smuggled. May report si Von Aquino. Butas-butas at sirang mga karton at mga karneng nakalapag sa sahig. Ganito ang dinatna ng mga taga-Department of Agriculture nang pasukin ng isang cold storage facility sa Navotas. Sa inisyal na impormasyon mula China, Brazil at Thailand, ang frozen meat at fishery products na wala umanong kaukulang dokumento. Hindi bababa sa 10 milyong piso ang halaga ng mga produkto. Yun nga po, yun talaga yung pinipigilan natin mangyari, no? Na mapunta sa merkado at saka sa makonsume ng public, napaka-unsafe, 'di ba? Kung kakainin niya ng mga tao, hindi nakabuti sa mga tao 'yon. Hawak na ng pulisya ang 6 na tauhan ng imbakan. Tukoy na rin ang may-ari ng cold storage facility. Ayon sa DA, dadalhin sa government cold storage facility ang mga nasamsam na produkto at sisirain sa oras na may utos na ang korte. Simula naman ngayong araw, 150 pesos kada kilo na ang maximum suggested retail price ng pulang sibuyas. Itinaas ang MSRP mula 120 pesos dahil na rin sa mababang supply mula sa China na pangunahing pinagkukunan ng imported na sibuyas at ang mahinang piso kontra dolyar. Wala namang paggalaw sa MSRP ng puting sibuyas na nasa 120 pesos kada kilo. Dito sa Mega Q-Mart sa Quezon City, ang presyo ng imported na pulang sibuyas ay 140 pesos per kilo, habang itong puting sibuyas ay 120 pesos per kilo. Ayon sa nagtitinda, ang mga ito raw kasi ay stock nila 2 days ago pa, kaya hindi pa ito apektado ng pagtaas sa imported cost na sinasabi ng Department of Agriculture. Yung sa bodega ng pinukunan namin, marami pa. Kaya siguro yung mga 2 days from now, magbabago na yan. Sa Balintawak Market, 170 to 180 pesos per kilo ang imported na pulang sibuyas na ayon sa mga nagtitinda, mas mababa sa 200 hanggang 220 pesos per kilo noong nakaraang linggo. Madami pong nagsusupply kaya po bumababa po ang presyo. Para makatipid, sa reject na 100 pesos per kilo muna masingsing pumipili ang ilang mamimili. Mahalaga talaga ang sibuyas kasi pag walang sibuyas, hindi magiging masarap yung luto natin. Importante talaga to kahit mahal. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinuna ng ilang eksperto at kongresista ang mga
batas o butas sa inihaing anti-political dynasty bill ni na Presidential son at Congressman Sandro Marcos at House Speaker Bogie D. Kapwa membro ng angkan ng mga political dynasty sina Marcos at D tulad ng maraming matataas sa opisyal ng gobyerno. May report si Tina Panganiban Perez. Mula sa dalawang pinakamatataas na lider ng bansa, maging sa Kongreso, marami sa mga nakaupong opisyal sa bansa ang galing sa political dynasty. Yan ay kahit ipinagbabawal ito sa konstitusyon. Kailangan pa kasi ng isang batas na may malinaw na definisyon kung ano ang political dynasty. Makalipas ang 38 taon, bigo ang Kongreso na maipasa ang panukala para riyan. Paano nga namang magpapasa ng anti-political dynasty kung puro galing sa angkang politikal ang mga nakaupo? Batay sa pinakahuling Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Pangulong Marcos, 10 ang kaanak niya sa gobyerno. Pareho sila ni Vice President Sara Duterte. Ang bise, may 6 na kaanak naman sa gobyerno. Sa Senado, 22 ang may kaanak sa gobyerno. 4 na pares ng senador ang magkapatid at 10 ang may kamag-anak sa Kamara. Sa Kamara, 212 kongresista ang galing sa political dynasties, ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism. Kabilang ang mismong House Speaker na may 14 na kaanak sa gobyerno. Bagamat galing sa political dynasties, naghain ng sariling bersyon ng anti-political dynasty bill sina D at Congressman Sandro Marcos. Ipinagbabawal nito ang magkakaanak hanggang 4th degree of consanguinity at affinity na tumakbo ng sabay sa isang eleksyon, tulad ng asawa, kapatid, magulang at anak. Kung ang isang individual ay incumbent o kandidato sa isang national position, bawal mahalal ang kanyang kaanak sa isa pang national position. Halimbawa, di na pwede ang magkapatid na parehong senador. Di rin pwedeng umupo ang magkakaanak ng sabay sa posisyon sa parehong probinsya, syudad, munisipalidad o barangay. Pero puna ng isang political scientist, may mga butas ang panukala. Di niya sinasabi kung ilan sa magkakamag-anak ang pwede at hindi pwedeng tumakbo. No? Hindi ka nga tumakbo sa isang distrito, bilang kongresista, tatakbo ka naman dun sa ibang distrito, sa ibang probinsya, or sa ibang jurisdiction. No? Isang malaking pagpapanggap lamang na merong tinutulak na anti-political dynasty. Tingin naman ng ilang mababatas, taliwas sa pagbabawal sa political dynasty ang panukala ni D at Marcos. Under their proposal, a family can have 5 sitting officials, public officials simultaneously. Sinusubukan namin kunin ang panig ni D at Marcos. Matagal nang isinusulong ang pagbabawal sa political dynasty na iniuugnay rin sa korupsyon. Batay sa pag-aaral ng Ateneo de Manila University School of Government noong 2022, sa ilang probinsya ay may mga negosyong nakikipagtulungan sa mga dynasty para palawigin pa ang di pagkakapantay-pantay sa politika at yaman. Sa ngayon, hindi bababa sa 100 ang nakahaing anti-political dynasty bill sa Kamara na tatalakayin sa Enero. Kasama ang anti-political dynasty bill sa mga priority bill ng Pangulong Marcos. Pero hindi raw ito sesertipikahang bilang urgent ng Pangulo. Sinasabi ng konstitusyon, kailangan mag-certify as urgent ng bill ang Pangulo. Ito ay kung may public calamity or emergency. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Full of secrets and mystery ang upcoming drama mystery collab ng GMA at ABS-CBN na The Secrets of Hotel 88. True to its title, maging mga castmates had their share of secrets pagdating sa script at plot twist ng kwento. So different kasi parang may mga sikreto kami lahat sa isa't isa. May mga scenes din po na tinitake yung each actor na bawal namin sabihin. Full of mystery talaga siya, full of secrets na pati kami hindi po namin alam. Reasons that
Sanya Lopez at Jillian Ward iflinex ang dancing skills sa isang TikTok trend. Meet and greet at book signing ni Ato Maraulio, dinagsa. Para yan sa kanyang first ever book, A View from the Ground, na koleksyon ng mga kwento at litrato kuha mismo ng State of the Nation anchor. I'm very encouraged and inspired by the response, especially from young people who seem to have found a renewed passion for reading and for keeping physical books. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. 14 na araw na lang, Pasko na. Engranding pyro musical ang dinagsa sa Midsayap, North Cotabato, kasabay ng giant Christmas tree lighting. Sa Zamboanga City, bida naman ang mga likhang parol ng mga estudyante. Silipin yan sa report ni Oscar Oida. Hinog na hinog ng mga mangga, sweet Christmas pala ng mga taga-Guimaras. Nakakatakam na mga hugis, manggang pailaw ang disenyo ng kanilang higanting Christmas tree. Hango sa pinagmamalaki nilang sweet mangoes. Ang mga likang parol ng mga estudyante sa isang paaralan sa Zamboanga City, malaki ang papel sa pagdiriwang ng Pasko. Gawang papel din yan. Disenyong nabuo gamit ang paper plate, dahon at egg tray. May gawa rin sa dahon ng saging at niyog, pati na sa butil ng mais, palay at munggo. At may mga gumamit ng patapong plastic bottles at plastic straw. Mga kalikasan para sa masayang pagdiriwang. Namumula naman ang disenyo ng mga pailaw sa munisipyo ng Limay, Bataan. Kaya litaw na litaw ang ganda ng kanilang giant Christmas tree. Dinumog naman ng mga residente at bisita ang pagbubukas ng Christmas display sa Midsayap, Cotabato. Ang malapalasyo nilang munisipyo, nag-iiba-iba ang kulay. At ang talagang inaabangan, pyro musical display. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.